Ako pala si Corporal RB Cabos 914472, Infantry Philippine Army. Ako po ay unit ko po ay 15 SRC, 5 SRB. Ang designated ko po ngayon ay isang team leader. Bali, isi-share ko lang yung karanasan ko na hindi ko makalimutan way back noong 2022, January 11, noong bigla kaming pinatawag ng batalyon para may positive kami na area na pupuntahan. So nag-move kami alas 12 ng gabi papuntang Budato, tapos doon kami drain up sa may firing range ng pulis. Pagbaba namin doon, nilakad namin papuntang Anuling sa likod ng Budato. Hanggang habang naglalakad kami, nagtatahulan yung mga aso. Nag-hold kami pagka may dumadaan, may mga tao, hanggang umabot kami ng alas 5, madaling araw, nag-hold kami. Tapos ang designation ko pala noon ay kontakman pa lang pala ako noon sa time na yon. Ang nagdala sa amin si Captain Abdul Jabbar. Bali siya yung CEO na nagdala sa amin noon sa time na yon. At ang kuan namin noon, yung hinahabol-habol namin kalaban noon ay grupo ni Sawadjaan. Bali 8 tao yun. Mga ano yun? Mga Abu Sayyaf sila. Mga Abu Sayyaf. Tapos yung time na yon, nag-hold kami doon sa tuktok. Malapit na kami doon sa area kung saan nandun yung itinuro na positive na kalaban. Tapos nung nandoon na kami, yung CEO namin, pinababa yung mga pack namin. Si Captain Abdul Jabbar. Kasama siya noon? Kasama siya, sir. Kasama siya noon nung naglakad. Tapos may mga blocking forces naman noon, mga SF. SF yung doon sa may kalsada. Tapos nung nandoon na kami sa area, nagbaba kami ng pack. Tapos yung iba sa amin, nag-security sa taas. Bali, yung isang platon namin, bumaba. Sila yung nagmove papunta doon sa target area. Nung pagbaba ng tropa doon sa may creek, saka lang nag-akyat yung kalaban. Hindi lang kami nagpang-abot noon kasi nakatunog yung kalaban, naliligo sila sa creek, nakatunog na nandun na kami sa tuktok. Anong oras? Araw, umaga. Mga alas 7 umaga. Pagka nakahold? Nakahold kami sa taas, master. Tapos nung nagbaba kami ng pack, nagpahinga muna kami konti. Tapos nung kumain? Wala pa kami nagkain. Pagpahinga namin konti, binaba diretso namin yung creek. Pagbaba ng creek, positive talaga, nakaakyat lang ng kalaban, nagligo sila doon. Tapos nung paangat na yung tropa doon sa target na yon, nandun na pala yung mga kalaban, nakapisto na. Hinihintay na lang yung pag-angat talaga ng tropa. So, parang kayo yung naupihan? Kami yung naupihan. Tapos nung pag-angat na yun, nagkaputukan na. Yung nagkaputukan na, yung napistuhan ng tropa, wala kang makubiran ng mga puno. Kasi maliwanag na maliwanag. Kasi sa low ground man kami galing, master, paangat. Walang mapistuhan ng mga puno doon. Tapos yung nangyari, nagkaputukan niya yun. Nung nagkakaputukan na, nagtawag ng RPG. Ngayon, yung nagdadala ng RPG namin, nagpisto siya. Hindi niya alam na sa gilid pala may nakapisto na kalaban din. Pagkaputok na sana siya, bigla siyang tinira ng kalaban.
Si Corporal Kabag, natamaan siya sa kamay. Tinamaan sa kamay. Tapos na, ayun. Bali yung RPG, hindi siya nakaputok. Hinila siya. Natumba man siya. Hinila siya pababa. Tapos, natamaan din si PF si Paler sa hita. Siya man ang gunner sa team na leading, siyang gunner. Gaano kadikitan mo ito? Mga 25 meters lang. Wala nang 25 meters, sir. Malapitan na. Talagang bulagaan. Bulagaan talaga. Kaya pag yung kahoy na nakabalagbag, pag angat lang, diretso pinutukan na yung tropa. Pa ganyan na. Kumbaga itong high ground, padikit na sa high ground, biglang pumutok. Doon pala yung kalaban nagkakain nung nakuha kami. Tapos, doon na nagkaputukan, natamaan si Lit Palmiano. Nung natamaan si Lit Palmiano, naghihingi yung lead scout niya na sa team nila. Bali, naghingi siya ng kuan na mahila si Lit Palmiano kay maluba yung tama niya. Na hilain. O nung nagsabi siya, si Lit Palmiano, nagsigaw pa siya na naghingi ng tulong. Naghihingi siya ng tulong na kung pwede tulungan pa daw siya kay maliliit pa yung mga anak niya. Ayaw pa daw niya mamatay. Kawawa daw yung mga anak niya. Kasi parang naluha-luha siya doon eh. Noong nato. Dito mas dito sa kuan. Ito. Pumasok yung bala dito. Tapos nung nahila na siya doon, buhay pa siya doon, naghihingi siya sa mga kasama niya na tulungan siya. Kailangan pa daw niyang mabuhay para sa mga anak niya kasi maliliit pa daw. Tapos yun, nahila siya doon sa kakahuyan. Pero matagal pa, natagalan pa yun bago siya nakadukot doon. Matagal yung kasi nakaposisyon yung kalaban. Nasa high ground. Nagpuputukan talaga. Kasi yung kalaban may K3 din sila nagamit. May K3, may tubo. Kaya hindi malapit-lapitan masyado. Nakaposisyon. No? Bali yung kalaban nasa high ground kami. Nasa low ground. Pero anong inisip niyo noon? Dalayan pa. Yung kung baga doon lang kami kung saan may puno. Yung iba nag-drop na lang doon sa walang puno. Nag-drop na lang sila. Yung ibang tropa dito sa baba. Doon sa may creek. Doon sila naguldalan. Tapos may mga puno-puno. Doon sila naguldalan. Tapos nung nahila na si Lit Palmiano, dinala doon sa may kahoy na malaki. Buhay pa siya doon. Naghihingi pa siya ng tulong na kailangan niyang mabuhay daw. Tapos wala, di man kuan kay wala mang yung pangtusok master na kuan. Yung parang karayom na malaki yung tutusokin yung dito para magkuhan yung baga niya. Kasi yung parang yung baga niya lumiit yata yun. Kung gawin yung perfect noon, ginagamot siya. Nagkukuhanan siya ni lulunasan siya ng kung nun. Habang nagpuputukan, may tama pa siya dito sa kuan eh, braso. May tama siya sa braso, tapos dito yung malubha niya na tama nun. Kabats mo ngayon siya? Si Bali, senior ko siya, master. Kabats ni Corporal Kabag. Anong ginawa ko doon? Anong nasa isip? Time? Langan? Yung Bali, yung kami man, master, yung kuan sa taas, bumaba kami. Kasi pagbaba namin, kasi yung sa team leader ko, master, sabi ko, baba siguro tayo, kay baka kailangan na talaga tayo doon. Kay putukan naman. Puputukan. Ang kuan ng team leader ko, wag natin iwanan sa taas kay iikot yan. Yun ang kinukuan iniisip ng team leader ko. Wag niyong iwanan dyan sa taas kay mag-iikot yan. Magmamaneuver yung kalaban. Tapos bali yung ginawa namin, kay nagtutubo din yung kalaban. Palapit ng palapit yung kuan nila sa amin. Doon na lang kami sa mga kuan, mga puno-puno nagtambay. Hindi na kami naggalaw doon. Tapos, nung pagkuan ng kalaban, saka kami nagtakbo ang pababa, iniwan na namin yung kuan, yung pack. Nakita namin doon si Lit Palmiano na doon na parang nabawian na sa ng buhay doon. Na ang kinukan niya yung mga anak niya daw. Parang ano na rin, alanganin na rin. Alanga, Doon siya namatay. doon na master. Doon na siya nakuan, yung sa kuan niya sa mga, yung basta yung sinasabi niya lang, yung mga anak niya.
Maliliit pa daw yung mga anak niya. Kailangan pa daw siya ng mga anak niya. Pero sumisigaw yung mga kalaban nun. Nagsisigaw din sila master sa sa taas. Pero yung sa amin, nagsisigaw din kami sa baba para makuan din sila. Makuan din sila na hindi sila makaikot. Kasi yung time na yun, hindi na nakamaneuver yung mga trupa. Kasi nagbubol yung fire yung kalaban, hindi na makaikot. Hindi talaga makadiskarte. Hindi na kayo nasa low ground mo, master. Kung iikot ka doon ka sa kawayanan, malayo masyado. Baka mahagip ka pa ng trupa sa pagputok. Kumbaga dito kami banda, dito ang kalaban, dito man yung kawayan. Kung iikot ka pa dito, baka mahagip ka sa tropa. Bala sa tropa. Kaya doon na lang nag-hold the line sa kuan. Hanggang sa nawalan na siya ng buhay. Doon hindi mo makon, maiyak ka na lang doon sa kuan niya eh. Yung sa makita mo siya doon, di mo na malayan na maiiyak ka na lang. Mas sakit din pala. Matay ka na. Mas grabe kasakit yun, master, kasi kasama mo yan mula ako kasama ko siya, master, mula ako nag-private hanggang nag-contact man ako, kasama ko yan siya. Naging team leader ko yun, naging team leader ko rin siya. Kaya di ko siya makalimutan noon sa time na yun. Kaya niisip ko nga, bakit siya pa? Bakit siya pa yung naging ganun? Sa kuan na yun. Gaano siya kalapit sa'yo? Kasama mo naman. Kung kuan lang, master, kung kuan, hindi mo kasi makuan kasi sa samahan sa amin, maganda yung samahan namin nun sa tropa, sa 15. Maganda yung mga samahan. Para lang kayong magkakapatid dyan. Kaya masakit sa loob yan pagka may isa sa inyo na namamatayan kayo ng isa kasama, matagal nyo nang kasama dyan sa kuan, trabaho. Masakit sa loob yun. Parang gusto mo nga. O parang ganyan. Kasi minsan sa mga tropa mismo, makukuhan mo kung makahuli ka, makakuhan mo, parang gusto mong kung ano yung kuhan nila, kung anong ginagawa nila, parang gusto mo rin gawin sa kanila eh. Hindi man serious. Hindi man din. Parang anong nangyari na. Parang yun lang yung kuhan ko dyan. Yung hindi ko makalimutan yung kay Led Palmiano na nangyari sa kanya yung ganun. Maliban sa kanya, marami bang nangyari sa inyo? Kuhan. Tatlo si PFC Espinosa. Pero ang malala ang tama, si Corporal Cabag at saka si PFC Paler. Kasi si PFC Paler, nung paangat pa lang, natamaan na sa paa. Gunner man siya. Hindi rin siya mahugot-hugot doon. Nagigit-git doon sila sa gitna sa walang cover talaga. Parang ganon ang nangyari. Kasi yung kalaban master, mayroon dito sa harap, mayroon din dito sa gilid. Hindi makita kasi madamo, yung pinistuhan ng dito sa gilid madamo. Mataas yung mga damo. Hindi sila makita. Tapos yung punso nila, kulay green pa. Hindi mo ma-identify na nandyan pala sila. Yung nakikita mo lang, yung doon lang sa taas. Pero, gaano katagal yung time zone? Matagal din yun. Tumagal din yung kuan, matagal din yung firefight na yun. Kasi habang pumuputok yung trupa, nagbubul yung fire din sila. Parang may mga sobra kalahating oras siguro, basta matagal yun, yung firefight na yun. Matapang. Parang ewan ko kung parang nakadrugs man siguro mga yun. Habang tumatagal, parang tumatapang man. Tapos nung habol na namin, master, ang likod nun barangay lang. Nung hinabol namin, yung mga nakatambay doon ng mga lalaki, alam nila na doon talaga nagtakbo. Pero baka yun na nga yun sila. Kasi nung pumunta kami doon sa barangay, dala namin yung mga pak ng tropa. Doon kami tumambay. Bigla silang nag-alisan, nagsipasok sila ng bahay. Yung iba, wala kang makitang lalaki sa mga bahay na yun. Puro babae lang. Tapos nung nagtatanong na kami, yung iba, may itinuturo tumawid daw. Nung hinahabol namin,
wala man kaming makuha na bakas ng dugo. May tinamaan talaga, master, sa tropa. Ay, sa kalaban. May tinamaan sa kalaban sa time na yun. May tinamaan sila. Nung in-scour nyo, ano yung nakuha? Kuan, nung nag-scour kami doon, maraming naiwan sila. Yung naiwan nila, yung mga kuan nila, yung mga gamit. Naiwan, hindi nila nadala yung mga gamit nila. Inabandon nila. Tapos may magazine ako doon na na-recover din eh. Nakuha ko yung magazine na long na magazine. Nung nagkuan doon, Anong decision? Kapag commander. hinintay muna namin, master, yung kuan at nun, yung hinintay din namin nung nag-clearing na kami doon. Hinintay muna namin kung anong desisyon niya, tapos pumunta doon si Sir Lupis, siya man yung XO ng PPSRB noon. Pumunta sila doon, hinintay namin kung anong desisyon ni Sir Lupis. Tapos itinawag kay Sir Gonzales. Tumawag kay Sir Gonzales na si Sir Lopez, tapos yung pinababa kami. Pero yung kuan, yung wounded at saka yung mga patay, na dala na sa busbus. Dinala na doon sa busbus. So, hirap din ang kalaban. Mahirap din, sir. Kasi parang kung may encounter mo sila, ang NPA kasi pag na-encounter mo ng NPA, diretso exit yun. Wala pang 20 minutes yan, malayo na yan. Yun sila, parang iikutan ka pa. Oo, hahanapan kayo ng butas para magkaroon sila ng kuan. Para magkaroon kayo ng wiya, kiya, mga ganyan. Nag-iikot sila. Ingat talaga doon. Oo, pagka kuan, nagdudubli ingat kami. Sa time lang na yun na akala kasi namin, sa creek na yun, wala pa. Nung nagbaba kami ng kuan, nagbaba kami sa high ground kami noon, nagbaba kami ng pack. Tapos yung pack namin, pinag-consolidate namin. Tapos nagwardya kami, gwardya. Yung kasama nagbaba, isang platon. Bali ang nagdala doon, si Sir Abdul bumaba. Tapos si Lieutenant Taop. Yun yung nagdala doon. Sa baba, pagtawid ng creek, master, mahalata mo na positive talaga kay basa-basa pa yung paangat, yung dinaanan ng kalaban. Galing sila din sa creek, naligo. Pagkaangat nila doon na pag malapit na, wala na yung 25 meters sa atin, nagputukan na. Wala ka namang matakbuhan na iba doon kay wala mang kahoy, walang mamanyubiran. Gustuhin man namin nung magbaba noon sa time na yon, ayaw paiwanan ng team leader ko. Tapos nung team leader sa kabila, kay iikot yung kalaban. Yan man ang ginagawa ng Abu Sayyaf pagka na-encounter, nag-iikot sila, naghahanap sila ng butas na makakakuha sila sa tropa talaga. Sa pagdadala ng tao, sa encounter man o sa admin, ano ang hindi mo makalimutan na karanasan? Sa pagdadala ng tao sa encounter, kasi ako sir, sabi lang nung mga encounter na yun, mga nasa contact man ako, guide, mga ganyan. Yung lang doon, ang ka lang kasi, pagka katulad nung sa doon pa rin sa Anoling na yun, yung namatayan yung 17, bali ang nagdala doon sa amin, si Staff Sergeant Malse. Yun yung nagdala siya, team leader ko noon. Yung ako noon, sir, bali ang ko noon, lead scout niya ako o sa time na yun. Kasi wala man kaming permanenteng noon. Kung hugot-hugutin ka man, wala kaming na yun. Nung nagkaputukan na yun, yun yung namatayan yung 17 ng 3. Bali, nagkukuman din. Pati yung mga platoon sergeant, nagkukuman na ganito. Ang lang doon kay, bali ang mortar ng tropa. Parang yun man ang pag pumuputok, tumatama sa sariling tropa. Kaya pinaabort ni Sir Pascasio. Si Sir Pascasio man nagdala sa amin nun. Pero sa ngayon, no,
Ilang isang, sa, ikaw na yung team leader ka pa na yun. Oo, nung taon ka pa. Wala pa, Master. Noong contact man lang itong 2022 sa Team leader ka na rin doon. kuan. Wala kasi kaming permanente na kuan. Pwede kang mag-contact kuan, pwede ka mag-team leader sa time na yun. Noong 2022 sa Basilan, sa Albarca. Ano yung accomplishment sa unit mo na hindi mo makalimutan? Oo. Ano yung unit mo na hindi mo makalimutan? Ito lang sa kuan. 15. No, wala. Di pa man ako nalipat mula nag-private ako dito. Kung baga sa 15 company kasi, nagtutulungan. Hindi ka pababayaan dyan. May pagkakaisang 15. Tapos kung ano yung mga problema mo, yun tutulong sila kung mga ganito. A-advisean ka kung anong magandang gawin. Kung may mga problema ka. Ibang samahan sa 15, Master. Marami na. Kasi mula nag-private ako, dito na ako hanggang ngayon sa kuan 15. Pero ano yung accomplishment mo dito? Yung mga kuan lang, Master. Kung mga ganyan lang, mga accomplishment ko dito ng mga kuan, yung makatulong din sa kuan tropa. Tulong sa tropa, mga advice, kung ano yung magandang kuan. Sa, lalo na ngayon, isa akong team leader. Tinatanong ko yung mga team members ko kung may mga problema kayo, kung ano pwede natin ilapit sa kuan. Pwedeng ilapit natin sa nakatataas. Kung kaya pa natin makuhan, ilapit natin doon para masolusyonan. Role model talaga. Pag senior ka na. Oo, sir. Gumagawa ka na. Gagawin mo talaga yung kuan. Kasi yung mga team members mo, nagsasabi man yan na, Sergeant, may problema akong ganito. Tapos yung ginagawa namin naman, ipinararating namin sa mga platoon sergeant. Yung problema ng team members ko, pinaparating ko doon sa platoon sergeant, tapos platoon sergeant naman nagawa sa kay Pierce. Si Pierce nang naglalapit kasi o kung anong kwan. Ano yung pinakamahirap, pinakamadramang araw mo noon nung nasa Peninsula sa Philippines? Yung pinakamahirap lang noon na naranasan ko, ang maging private ka talaga. Yun. Yun talaga, di mo makalimutan yun. Yung mga maging, minsan, pag mag-inuman ng tropa, nandiyan ka kung kailan sila matapos, diyan ka, tapos kung, pero okay din, hindi ka man din kuanin ng tropa. Ayun lang kung parang bantayan mo lang sila kasi normal man sa atin ang maging private. Oo. So, ang hirap din sa private. Lalo na sa Mahirap noon yung private. Pero parang ngayon, unti-unti nang nababago yung kuan. Unti-unti nang nababago ngayon sa kuan sa private. Yun nga, sir. Mas sabi ko nga sa sarili ko, mas gusto ko pang laging araw-araw mag-operate kaysa magtambay sa kampo. Nung naging private ako, mas gugustuhin ko pang mag-operate araw-araw tapos mag-resupply na lang kaysa dito ako sa kampo magtambay. Kasi sa kampo, pagbaba ng tropa, alam mo na yung kung ano eh. Pag magbaba ang tropa nun. Gulo na to. Lahat ng otos sa'yo na. Nasa iyo. Pero kuanan mo kasi private ka eh. Pero iba rin yung pakiramdam na survive ka sa bilang ng proper na private. Oh, mas okay rin mas pasalamat din ako kasi ako noon nung private ako, muntikan na rin akong mag-uwi. Kung hindi lang hulo, kung hindi lang pulo yun. Kasi nag-isip na rin ako noon kung may bus lang. Nakaisip na rin ako noon kasi nung hindi man kami nabawalan ng kuan, hindi man kami binabawalan noon ng cellphone kay Sir Castro. Okay yung cellphone noon, authorized kami sa cellphone. Yung unang kuan mo diyan, yung ma-homesick ka kasi unang punta mo doon, kuan mo yung pamilya mo. Lalo na nung kuan na yon na kasagsagan pa ng kuan din. Kalaban noon 2015, marami-rami pa rin nung kuan noon. Parang doon talaga na puro giyera na lang. Kasi nung panahon na yun, 2015. Ano yung natakot ka? O nung time na yun? O na-homesick ka? O... Yung takot, normal naman sa atin yung takot na yan. Pero katagalan, wala na yan. Masanay ka rin. Yung ma-homesick ka lang talaga doon. Lalo na 1 year kang hindi makauwi. 1 taon, hindi ko pa uwiin. Muntik ka na lang. Ano na lang,
naglilibang-libang na lang kami, master. Kung ano-ano na lang nililibang namin, magkahoy-kahoy, mga ganyan. Para malibang lang kami sa ganito, isang araw. Kung kung ano-ano na lang ginagawa doon, magsama kami, maglaro basketball, na hindi ka makakuan. Hanggang katagalan na makakuan mo na lang na, ganito lang pala yung kuan nito. Parang ganon. Ano naman yung pinakamasaya? Nung yung pinauwi na kami, master, doon, grabe tuwa ako doon nung sinabi na ng CEO namin na, sige, may break na kayo, pwede na kayo makabreak. Noon, lalo na nung araw mo na ikaw na yung mag-break sa time na yon. Halos parang di ka na makatulog ng gabi na yun. Sobrang excited mo na. Yun yung pakiramdam. Ayun yung pakiramdam na ko na, yes, sa wakas nakauwi na rin ako. Tapos nung nagkaroon ka na ng mga junior, ayun, maramdaman mo na parang hindi naman ako private diano na katulad dati na kuan. Kaligayahan natin talaga. Uy, yan doon na ako nabuhayan ng kuan nung sinabi na kami ng CEO namin na pwede na kayong kuan, di naman kayo private, mga PFC naman kayo. Kasi nung time na yun, nung PFC sa atin, 1 year, PFC ka naman. Pwede na kayo, makaka-break na kayo. Doon mabuhayan na ako ng loob noon. No? Tuwang-tuwa na ako, lalo na nung time na yun na kinabukasan, ikaw na yung uuwi. Halos di ka na matulog nung gabi na yun, kaya hintay na mag-umaga na. Maghapon para makauwi ka na. Pero ang hirap pa rin ng uwian. Hulo ka, di ba? Hulo. Parang ano pa rin nun? Timeline, di ba? Makakauwi ka man, pero parang delikado. Delikado. Nung time na yun, master, pag nag-uwi kami, bali, sabay-sabay lahat, batalyon. Ihahatid kayo sa pier, batalyon. Maraming sasakyan, tapos marami kayo na uuwi. Yun, ganun ang release na. Sir, hindi ka man doon makauwi na isang sasakyan lang na maglalakad kayo doon, na dadalhin kayo sa pier. Kasi delikado. Bultkuan talaga, isahan lang. Pag scan ng release ng batalyon, sabay na kayo, lahat. Bultuhan kami nun. Pagbalik naman. O ganun din. Kukunin din kayo ng batalyon, bultuhan din, pati ng kumpanya nyo. Pagbalik. Kung ano ang release nyo sa araw na yon, pagbalik nyo, susunduin, bultuhan din. Isahan lang ang pagsundo. Hindi pwede na mahuhuli ka ng kuan pagbalik. Kasi napakadelikado yung kuan na yun. Sa operation, master, yung pinakamalungkot lang yun, yung pinakamalungkot dyan, kung sa operation, halimbawa, pag may mga ganun na na-encounter kayo, tapos may mga nawiwiya sa mga kasama nyo. Yun lang naman. Yun lang talaga. Kasi hindi mo makakuan doon na ba't nagkaganon yung kuan nyo. Ayun yung pinakamasakit doon, yun yung pinakamalungkot doon. Lalo na pagka namamatayan kayo ng tropa. Kasi pang homesick naman. Na resolbahan naman yun, nakukuha na naman eh. Pwede kang maglibang-libang doon kung na-homesick ka na. Pero Malayo ang pamilya. sa training, Sergeant, ano yung kwentong training mo? Hindi mo makalimutan. Yung sa training naman, nung sa stroke namin, yung hindi ko makalimutan doon, nung nagkakuhanan kami noon ng raksak namin, na muntik na kami noon matanggal. Yun talaga pinaka-the worst noon. Nung time na yon, ng gabi na yon, may isa kaming kasama na ang laman ng pack niya, imbis na 14 kilos, 7 kilos lang ang nilagay. Ngayon, marami pala kami. Yung sa akin, 11. Yung iba, 8 lang. 8, 9. Di ngayon, nagkapisaran kami ngayon. Nung si Master Alan noon sa time na yun, PTCO namin, siya nagpamasimasi sa amin. Paghawak niya ng pack, grabe kagaan. Ngayon, kumuha ng timbangan. Hindi mo naman madadagdagan yung pack mo kay pinalayo diretso kami, walang gagalaw. Walang gagalaw. Oh,
Tabi, wala gagalaw, layo. Hindi sa isa niya ngayon, pito kaming nahuli ngayon. Yung hindi ko doon makuhan, yung sinabihan na kami na matatanggal talaga kayo. Kasi cheating yan. Cheating yung ginawa nyo, matatanggal kayo dyan. Tapos, yun na, nung gabi na yun, ay nung hapon na yun, pinaligo niya kami, sabi niya, maligo na kayo. Kaya ibuboard kayo ni Sir Simini, Captain Simini. Ibuboard kayo ni Captain Simini. Nagbihis na kami. Buti, mabait-bait yung senior attack namin. Kinausap si Master Alan nun na, huwag mo nang ituloy yung kwan. Kasi kawawa din. Yung kay Master Alan nun, sa kanya, tuloy talaga yun. Buti na kuan namin ng grabe din kamalas. Kamalasan. Naparusahan din kami, pero tanggap man namin yung parusa. Pero yung parusa namin, nagkuan lang kami mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Taga-siak lang kami ng kahoy. Yun lang yung parusa sa amin. Hanggang matapos yung nakatambak na kahoy na pagkadami-dami. Yun lang. Yun po. O tapos, nung muntikan na rin ako noon, Master, nung nahulihan ako ng cellphone. Kasi hindi mo man maiwasan na di ka mag-contact sa pamilya. May cellphone kami noon na natin tago-tago. Tapos, ngayon, binigyan kami ng magpahinga sa mga kubo-kubo namin. Nung nandoon na kami sa loob, hindi namin alam na nanguhuli na pala. Ngayon, grabing cellphone, text, tawag. Kaya nabulaga ako, inahawakan yung cellphone ko noon. Ayun yung kanya, umuntikan na rin ako noon. Pag-ranger naman. Sa stroke din. Oh. Sa pagre-ranger, wala man din akong kuan. Offense na nakuha nandun. O kung anong kuan, kung anong kuan ng mga kasamahan ko, sunod lang ako sa agos. Kasi kung kukontrahin mo, di ka makasurvive. Hirap. Mahirap din. Parang, ano yung discard